Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po kayong lahat dito sa Pambansang Dambana. Lalo na po yung nanggaling pa sa iba't ibang lugar at nagpipilgrimage dito sa National Shrine of St. Padre Pio. Special po nating wine-welcome ang grupo ni Brother Rene Lantin and Sister Ellen, kanilang mga kasamahan sa Neo Catechumenal Way na nagsagawa din ng isang pilgrimage upang mas mapalalim pa ang kanilang karanasan bilang naglalakbay patungo sa Panginoon. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, huwag nating kalimutang ipagdasal ang lahat ng hindi mga kalayo sa kasalanan. Ang lahat na alipin ng kasalanan. Tayong lahat yon, walang exempted dyan. Upang sa pagdiriwang ng Kwaresmang ito, makasama tayo sa Panginoon sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay sa krus at ng makinabang sa muling pagkabuhay. Special prayer intention sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng panampalataya, bunga ng kanilang kahinaan at pagkaalipin sa kasalanan, lalo na po yung mga nakalimutan ng magbalik loob sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram,
Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanglaw ko'y ampuon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako walang agam-agam. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag, lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid,
Magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng cross ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagdingning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang kanyang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang paalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias."
Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa ating buhay, marami tayong mga hamon at pagsubok na kinakaharap. Ang iba ay may hamon sa kanilang kalusugan. Ang iba ay may hamon sa kanilang bulsa. Ang iba naman ay may hamon sa kanilang pamilya. May problema sa anak, may problema sa asawa, at ang iba naman ay may problema sa kanilang pinagtatrabahuhan. Iba-iba ang kinakaharap nating pagsubok at hamon sa buhay. Isang bagay ang tiyak sa katotohanan ito. Tayong lahat ay may mga kahinaan at nagkakamali. Taas nga ang kamay ng hindi nagkakamali. Wala. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang kasalanan ang siyang nagsisilbing isang nagbabalot na tanikala na nagiging sanhi ng ating pagkaalipin. Yang mga kahinaan na yan, yang mga pagbagsak na yan, yang mga pagkakamaling yan, ay hudyat na tayo ay alipin ng kasalanan. Sa John chapter 8 verse 34, binigyan din ni Jesus na ang sinumang nagkasala ay nagiging alipin ng kasalanan. Ano ang sinasabi nito sa ating mga tao, sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon? Paano tayo makakatakas sa pagkakaalipin sa kasalanan? Bagamat hindi hayagan, tila baga ang ganitong tema, ang pagkaalipin ng tao sa kasalanan o kahinaan, ay ipinahihiwatig ng ating mabuting balita. Ang pagmumungkahi ni Pedro sa ating Panginoong Hesus na magtayo na ng 3 kubol dahil sa kanilang glorious experience or transfiguration experience with Jesus, ay isang hudyat na aayaw ni Pedro na samahan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkapakasakit, paghihirap at pagkamatay sa krus. Dala ng kanyang takot, maghirap, dala ng kanyang takot masaktan, dala ng kanyang kahinaan, palatandaan at hudyat ng kasalanan o pagiging alipin ng kasalanan. Hindi pa malaya si Pedro. At ang totoo, katulad ni Pedro, ganyan din tayo. Alipin tayo ng mga kasalanan at kahinaan. Ang tanong sa atin ay papaano tayo makakalaya diyan? Una, acceptance. Huwag tayong masyadong maging mataas ang tingin sa ating sarili. Maging mapagpakumbaba sana tayo, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Tanggapin muna natin ang katotohanan at ang ating kalalagayan. Ang unang hakbang sa pagtakas mula sa pagkaalipin sa kasalanan ay ang pagkilala sa ating kalagayan. Sino ba tayo sa harap ng Diyos? Mahalaga na malaman natin na tayong lahat ay nagkakasala at kulang sa kalwalhatian ng Diyos. Roma chapter 3 verse 23.
Ang pagkilala sa ating mga pagkakamali ay hindi nangangahulugang tayo ay mahina. Ang pagkilala sa ating mga pagkakamali ay hindi karuwagan, kundi ito'y isang katapangan, isang hakbang patungo sa kalayaan. Tanggapin natin na tayo'y mahina. Tanggapin natin na tayo'y may kakulangan. Sabi nga, wala naman talagang taong perpekto. Nagkakamali tayong lahat. Yun nga lang, hindi natin pwedeng gawing justification ang katotohanan ito. Sapagkat, oo nga at mahina tayo, may remedy naman na tayo'y pwedeng takbuhan upang masolusyonan ang ating kahinaan. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ikalawa, sa pagtanggap natin sa ating kahinaan, tayo ay magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Yan ang panawagan sa atin ngayong panahon na ito. Repent and believe in the gospel. Pagsisisi at pagbabalik loob. Pagkatapos nating kilalanin ang ating mga pagkakamali, kinakailangan ng tunay na pagsisisi. Sa una, 1 John chapter 1 verse 9, sinasabi na kung tayo ay magiging tapat sa ating mga kasalanan, siya ang magiging tapat at makatarungan na magpapatawad sa atin. Huwag kayong maniwala doon sa mga naririnig nyo na pag kayo ay nakahingi ng tawad sa Diyos, sa inyong sarili, ay kayo ay napatawad na. No. Sino ang nagko-confirm niyan? Ang nagko-confirm na kayo ay napatawad na ng Diyos ay ang pari through the sacrament of confession. Baka kasi yung sinasabi niyong kayo'y napatawad na ay defense mechanism ninyo upang mawala ang inyong guilt sa inyong maling ginawa. To confirm that indeed you receive God's forgiveness, mahalaga na kayo ay lumapit sa pari, magkumpisal, tanda ng pagbabalik loob, tanda ng paghingi ng tawad. Ang pagsisisi ay nagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin. Sa pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos, nararanasan natin ang tunay na kalayaan. Ikatlo, Christ is our hope. Si Jesus ang tunay nating pag-asa. Tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Sa John chapter 8 verse 36 sinasabi, kung ang anak nga'y magpalaya sa inyo, kayo'y tunay na magiging malaya. Huwag kayong maniwala sa positive thinking. Huwag kayong maniwala sa simpleng discipline. Kulang yan. Ang tunay na magpapalaya sa atin at mag-aahon sa atin sa lugmok ng dusa at kasalanan ay tanging si Jesus. Si Jesus ang ating tanging pag-asa. Sa pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas, tinatanggap din natin ang Kanyang kapangyarihan upang palayain tayo mula sa kasalanan. Ang ating relasyon kay Kristo ang maghahatid sa atin sa tunay na kalayaan. Ikaapat, hindi natatapo sa pagtanggap, pagbabalik loob at pakikipagrelasyon kay Jesus ang ating gawain upang tayo'y tunay na lumaya. Pagkatapos nating gawin ang tatlong bagay na ito, maging disipulo tayo ni Kristo. Maglakbay tayo. Katulad ng sinasabi ng mga kapatid nating Neo, maglakbay tayo patungo kay Kristo. Totoong-totoo yan sa buhay natin. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay patungo sa Diyos. Huwag tayong titigil na maging disipulo niya. Matapos tayong mapalaya, dapat tayong magpatuloy sa ating spiritual journey. Sa Galatians chapter 5 verse 1,
sinasabi na ang kalayaan na ipagkakaloob sa atin ni Kristo ay hindi dapat nating isinasantabi. It should be our priority. Ang pagsunod sa kanyang mga utos at ang pagbubuo ng mabubuting gawi ay mahalaga upang mapanatili ang ating kalayaan. Ang komunidad ng mga mananampalataya ay maaaring maging suporta sa atin upang tayo'y magtagumpay. Katulad ng ginagawa natin bilang isang sambayanan ngayong oras na ito. Sinusuportahan natin ang bawat isa, hindi lamang sa ating pananalangin, kundi sa pasama-samang pagtanggap natin kay Kristo. Mga kapatid, ang pagkakaalipin sa kasalanan ay hindi isang kapalaran na dapat nating tanggapin. Ang iba kasi sinasabi, ay ito na ako eh. Tanggapin ninyo ako. Mahina ako eh. Tanggapin ninyo ako. It is a choice and never a destiny. Tayo ay may kakayahan na makawala sa mga tanikala ng kasalanan sa pamamagitan ng pagkilala, pagsisisi at pagtanggap kay Kristo at pagsunod sa Kanya. Huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya sapagkat ang Kanyang pagmamahal ay kayang palayain tayo mula sa lahat ng uri ng pagkakaalipin. Naniniwala ba tayo sa katotohanan yan? Hayaan natin na ang Kanyang liwanag at pag-ibig ang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan patungo sa panibagong simula. Tayo pong lahat ay magsitayo, sumasampalataya ako na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating maawaing Ama. Hingin natin ang mga biyayang magpapalakas sa atin sa pagsunod sa mga halimbawa ni Kristo. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa Santa Iglesia Katolika, upang ang matibay na pananalig ni Abraham ay matularan ng lahat ng mananampalataya at buong katapatan nawang makipagbalik loob ang sambayanang naghahanda sa pakikiisa sa kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa mga bansa, upang ang kaningningan ni Kristo na namalas ng mga alagad ay mabanaag ng sanlibutan at biyayaan nawa ito ng Diyos ng mga tagapamunong tumutulad sa mga halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa mga taong nasa iba't ibang uri ng kahirapan at pagdurusa, upang ang pag-asang dulot ng malalim na pananalig ay kanilang matamo at nawa sagipin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos sa kanilang nagiging pakikiisa sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin.
para sa ating lahat, upang ang mga halimbawa ni Kristo ay matularan natin sa ating pamumuhay at maging bukal nawa sa atin ang pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, gawin mo nawa kaming matapat sa ginagawa naming pagpapakasakit para sa kaligtasan ng lahat. Panibugyuhin mo nawa ang aming buong katauhan habang naglalakbay kami patungo sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo na bubuhay at nag-aharing kasama mo at na Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagtagumpay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya piniktiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manangin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasangin ang kaharian mo. Susundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit.
at patawarin mo kami sa aming mga asala. Para ng pagpapatawan namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at inyong kami. Sa lahat ng hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karikta ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsupo muna pang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita nyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa darating na March 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan.
Kaugnay po nito, malugod naming ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Sa ngalan po muli ng Ministry for the Youth, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin pong inilunsad na cake raffle program na gaya po ng naipaliwanag natin kanina bago po magsimula ang ating banal na misa. Ito po ay isang fundraising activity ng mga kabataan para sa isinasagawa pong paghahanda para sa kauna-unahang Live Stations of the Cross na isasagawa po dito sa Pambansang Dambana sa darating pong mga mahal na araw. At para po sa nanalo, ngayon pong misa sa 9:00 ng umaga ay ang ticket number 1159. Muli po, para sa may hawak ng ticket number 1159, maaari po bang itaas ang kamay para po malaman namin kayo ay naririto pa. Muli po, ticket number 1159. Maaari po ninyong tanggapin ang inyong pong premyo sa sacristy ng atin pong Divine Mercy Sanctuary. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Samantalahin po natin ang pagkakataon na ini-offer ng Padre Pio, yun pong charity program. Kung meron po kayong kakilala na mahirap, nangangailangan ng tulong, every 23rd of the month po. Yan po ay ating i-offer spiritual, psychological, mental, legal counselings. Ganon din po yung mga nagugutom. Baka po kayo may kakilala ng mga nagugutom. Yan po ay ating susubaybayan at paggagabayan sa ating mga doktor at ganoon din po sa ating mga counselors and ganoon din po sa ating social workers. Marami pong salamat. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan, O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.